So kapapasok lang na balita mga kapatid siguro kagabi to, no? After sabihin ni US President Donald Trump na a whole civilization will die tonight, sabi niya gano'n, di ba? Napakakatakot ng bantang yon. Never to be brought back again. I don't want that to happen but it probably will, sabing gano'n ni Trump. April 7 yan mga tol. No? Pero April 7 din, nag-announce siya na siya daw ay nag-agree na suspindihin itong pagbomba sa Iran at pag-attack, no, sa loob ng 2 linggo. So yung 48 hours na last warning niya, ultimatum niya nitong nakaraan is na-extend na ulit sa loob ng 2 linggo. Mga tol, no? Sabing ganon, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. So double-sided meaning hindi lang sila ang titigil sa pag-atake, maging ang ang Iran dapat is tumigil kasi nga nag-agree. Sabing ganon mga kapatid, no? Ayon sa report mula rito sa News 5, Trump agrees to 2-week ceasefire with Iran, no? At natanggap daw mga kapatid ni US President etong 10-point. Binasa na natin to sa nakaraang reaction video natin. Ito basahin natin na sinuspinde ni US President Donald Trump ang matinding pag-atake sa Iran matapos makipag-usap kina Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif at Field Marshal Asim Munir. Sa pagtatapos ng kanyang ultimatum para buksan ng Tehran ang Strait of Hormuz, nakatanggap din daw ang Amerika ng 10-point proposal mula sa Iran na maaaring panimulan ng negosasyon, no? The reason for doing so is that we have already met. Ito, basahin na lang natin yung post ha. Pakita ko sa inyo. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East, saad ni Trump sa kanyang post sa social media. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. Dagdag pa niya. Nauna nang nagbanta si Trump na pupulbusin ang mga tulay at planta ng kuryente sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Yun nga yung 48 hours ultimatum niya mga tol. Pero eto, yung 48 hours ultimatum na yon is hindi na natuloy. Diba sabi niya nga 8 p.m. Eastern Time, sabi niya nga a whole civilization will die tonight. Buong Iran mga tol, no? Whole civilization. Buong sibilisasyon mga tol ay mawawala, sabi niya ganun. Pero buti na lang, no, same day, no, siya daw ay nag-agree, no, dito sa ceasefire sa pagitan ng US at saka ng Iran. Double-sided to. So, sa loob yan ng 2 linggo at sa loob ng 2 linggo na yon ipa-finalize nila mga tol yung agreement na yon. Sana may mangyari na, no? Sana may mangyari na. Yan naman ang gusto ng lahat mga tol. Hindi ko lang alam doon sa mga taong gustong mawala na ang Iran o kaya sa mga taong gustong mawala ang Amerika. Meron kasing 2 uri ng tao mga tol. Pero tayo, 'di ba? Wala naman tayong mapupulot diyan eh. So mas maganda kung talagang matigil na etong nangyayaring labanan dito sa Iran at saka sa Israel, sa US mga tol, at maibalik na ang kapayapaan. Bagamat sinabi ng Department of Energy, DOE, diba, na kahit tumigil na daw ang gera dito sa Middle East is malabo pang maibalik yung presyo na dating 60 pesos. Biruin mo, napakamahal na nga ng 60 pesos na yun eh. Pero malabo daw maibalik pa agad-agad yung 60 pesos na presyo ng gasolina kasi napakarami daw mga infrastructure, napakaraming nasira dito sa Middle East na hindi naman to magagawa ng sa loob lang ng 1 buwan, 2 buwan, aabutin ng mahabang panahon. And siguro kung makukumpunin na lahat yon at hindi na talaga magkakaroon pa ulit ng gera dyan, baka sakali maibalik. Pero hanggang hindi pa naaayos at naibabalik sa normal dati, etong Middle East, is asahan na natin mga tol na talagang iindahin natin yung ganito kataas na presyo ng gasolina. Anong inyong masasabi dyan mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba.